Simpulhan mo lang ang suot mo bukas, ha? Iyon ang bungad sa akin ni Roldan habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Inaayos ang kurbata niyang kulay navy blue kahit gabi na. Nakaupo ako noon sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang notebook ng tatay ko. Sa loob niyo nakasulat ang mga lumang plano niya para sa negosyo naming matagal nang nawala sa ingay ng mundo. Tumingin ako sa asawa ko. Bukas na pala ang reunion ninyo? Tanong ko. Sinabi ko na sa'yo last week, Avi. Sagot niya, hindi man lang lumilingon. Malaking event yon, hindi lang basta kainan. Darating si Tio Delphine, pati mga pinsan kong nasa ibang bansa. Ayokong may masabi sila. Napangiti ako ng bahagya, pero hindi dahil natuwa ako. Dahil sa 3 taon naming kasal, kabisado ko na ang ibig sabihin ng salitang yon. Ayokong may masabi sila. Hindi niya sinabing, ayokong mapagod ka. Hindi niya sinabing, gusto kong maging komportable ka. Hindi niya sinabing, sabay tayong pumunta roon bilang mag-asawa. Ang ibig niyang sabihin, huwag akong maging dahilan ng hiya niya. Anong gusto mong isuot ko? Mahinahon kong tanong. Napatingin siya sa akin mula sa salamin. Mabilis ang mata niyang dumaan sa suot kong simpleng pambahay, sa buhok kong nakapusod, at sa mukha kong walang kolorete. Yung maayos naman pero huwag masyadong enggrande. Alam mo na, simple, tahimik. Huwag ka na masyadong makipag-usap kung hindi ka tinatanong. Tumanggo ako. Bakit? Tanong ko. May problema ba kapag nakipag-usap ako? Napahinga siya ng malalim na para bang ako pa ang hirap intindihin. Avi, hindi sa ganun. Iba kasi ang pamilya ko. May standard sila. Alam mo na, hindi ka naman sanay sa mga usapan nila tungkol sa business, investments, properties. Business? Ulit ko dahan-dahan. Oo, sagot niya agad. Ayoko lang na ma-out of place ka. Hindi niya alam kung gaano katagal akong nabuhay sa loob ng conference rooms, warehouses, supplier meetings at board presentations. Hindi niya alam na bago ako naging tahimik na asawa sa bahay namin, minsan na akong tinawag ng tatay ko na pinakamatalas na utak sa pamilyang manansala. Pero pinili kong manahimik. Matagal ko nang piniling manahimik. Hindi dahil wala akong masasabi, kung hindi dahil gusto kong makita kung sinong mananatiling mabuti kapag wala akong ipinagmamalaki. Nung nakilala ko si Roldan, simple pa siya. Dating rank-and-file employee sa isang logistics company, palaging may dalang packed lunch, palaging kinakabahan kapag late ang bus. Nakilala ko siya sa isang maliit na seminar tungkol sa operations management. Hindi niya alam na isa ako sa guest consultants doon dahil umalis agad ako matapos ang talk ng speaker. Sa labas ng building, nakita ko siyang pinagagalitan ng isang matandang babae dahil nabangga niyang tray ng kape. Imbes na lumaban, siya pang bumili ng panibagong kape kahit halatang kulang ang pera niya. Doon ako unang mapahangga. Akala ko noon, mabait siya. Akala ko rin ang taong may kababaang loob sa hirap ay mananatiling ganun kapag umangat. Pero unti-unting nagbago si Roldan nung ma-promote sa La Cuesta Meridian Group. Sa una, maliit lang ang pagbabago. Mas nag-aayos ng damit, mas dumadalas ang selfie sa office, mas proud siyang sabihin sa mga tao na malapit na siya sa management, hanggang sa nagsimula niyang ikahiya ang tahimik ko. Ano bang ginagawa mo buong araw? Minsan ay tanong niya habang nagdi-dinner kami. May inaasikaso lang, sagot ko. Wala ka bang balak magtrabaho ulit para naman may masabi ako kapag tinanong ka nila? Tumingin ako sa kanya. Kailangan bang may masabi ako tungkol sa'yo? Hindi siya sumagot. Nung gabing yon bago ang reunion, nakatulog siyang nakatalikod sa akin. Ako naman, nanatiling gising, binuksan ulit ang notebook ng tatay ko. Sa unang pahina may sulat kamay niya. Avelina, huwag mong hayaang sukatin ka ng mga taong takot tumingin sa sariling pagkakamali. Hinapos ko ang pahina. 5 taon na napumanaw si Papa Amando. Mula noon, iniwan ko ang maraming bagay. Pangalan, koneksyon, ambisyon. Hindi dahil natalo ako, kung hindi dahil pagod na ako sa mga taong nakangiti sa harap mo habang hinihintay kang madapa. Pero nitong mga nakaraang buwan, may inayos akong tahimik. Isang acquisition, isang pagbabalik, isang hakbang na kahit si Roldan ay walang alam. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ngayon na La Cuesta Meridian Group ay unti-unti nang napupunta sa kamay ko.
Kinabukasan, umaga pa lang ay abala na si Roldan. 3 beses niyang pinalitan ng polo, 2 beses niyang tinanong kung bagay ba ang retsyo niya. Ako naman ay nagsuot ng simpleng beige dress, mababang sapatos at maliit na hikaw na perlas. Paglabas ko ng kwarto, napakunot ang noo niya. "Iyan ang suot mo?" "Oo," sagot ko. "Simple, gaya ng sabi mo." "Hindi naman masama pero baka maisip nilang..." "Ano?" Hindi niya itinuloy. Kinuha na lang niya ang susi ng kotse. Habang bumiyahe kami papuntang Tagaytay, nagsalita siya ng hindi nakatingin sa akin. "Kapag may nagtanong, sabihin mo na lang na tumutulong ka muna sa bahay. Huwag mo nang banggitin yung mga kung ano-anong inaasikaso mo." "Kung ano-ano?" Tanong ko. "Avi, please, isang araw lang. Huwag mo akong pahirapan." Napatingin ako labas ng bintana. Umaakyat kami sa malamig na kalsada at sa bawat liko, nararamdaman kong may bahagi sa akin na unti-unting lumalamig din. Pagdating namin sa private resort, malalaki ang tarpaulin sa entrance, Villarreal Grand Family Reunion. May mga sasakyang mamahalin sa parking area, may live band sa garden, may mga kamag-anak na halatang matagal nang naghahanda para magpataasan ng estado sa buhay. Bago kami bumaba, hinawakan ni Roldan ang braso ko. "Smile ka lang ha?" Tiningnan ko. "Roldan," sabi ko, "asawa ko ako." Saglit siyang natigilan, pero imbis na mag-sorry, inayos niyang buhok niya at bumaba. Sinalubong kami ng isang babaeng naka-red dress, puno ng alahas ang leeg at kamay, si Ofelia Villarreal. Ang biyanan kong minsan pa lang akong nakikita, pero sapat na yun para maramdaman kong hindi niya ako tinanggap. "Ay, Roldan!" sigaw niya. "Finally! Akala ko hindi ka darating." "Ma!" bati ni Roldan, yumakap. Pagkatapos, napunta ang tingin ni Ofelia sa akin, mula ulo hanggang paa, para akong produktong tinitimbang sa palengke. "Ito ba," sabi niya, nakataas ang kilay, "yung kasama mo? Staff ba siya ng resort?" Naramdaman kong huminto ang hangin. Hinihintay kong magsalita si Roldan. Hinihintay kong sabihin niyang, "Ma, asawa ko si Avi." Pero tumawa siya ng maliit. Isang tawang takot, isang tawang duwag. Kasama lang po namin sa bahay, Ma. Tumulong lang magdala ng gamit." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ko. Tiningnan ko si Roldan. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Si Ofelia naman ay nungimiti, parang nasagot ang hinala niya. Ganun ba? Buti naman. Pakikuha nga yung mga paper bag sa trunk. Nandun ang giveaways." Lumingon sa akin si Roldan. Sa mga mata niya, may pakiusap. "Huwag na ngayon. Huwag dito. Huwag mo nga akong ipahiya." Kaya nungimiti ako. Hindi dahil pumayag ako, kung hindi dahil may mga sandaling ang tahimik na ngiti ang pinakamalakas na simula ng isang wakas. "Sige," sabi ko. At sa salitang yun, hindi alam ni Roldan na hindi lang paper bags ang bubuhatin ko sa araw na yun. Bubuhatin ko rin ang huling bigat ng respeto ko na unti-unti nang nahuhulog mula sa kanya. Kinuha ko ang paper bags mula sa trunk nang walang reklamo. 1, 2, 3. Mabibigat ang laman, pero mas mabigat ang katahimikan sa pagitan namin ni Roldan. Nakatayo lang siya sa tabi ni Ofelia. Nakangiti sa mga pinsang papalapit habang ako'y unti-unting nagiing anino sa sariling kasal ko. "Diyan mailagay sa registration table," utos ni Ofelia habang kumakaway sa isang matabang babae na may hawak na pamaypay. "Huwag mong ihahalo sa raffle prizes. Marunong ka naman sigurong magbasa." Napalingon ako sa kanya. Sa loob-loob ko, gusto kong matawa. Hindi dahil nakakatawa siya, kundi dahil may mga taong kapag masyadong mataas ang tingin sa sarili, hindi na nila nakikita kung gaano kaliit ang kanilang asal. "Opo," sagot ko. Sinadya kong gawing payapa ang boses ko. Pagpasok ko sa garden area, bumungad ang mahabang mesa ng pagkain. Mga bilog na lamesa na may puting mantel at stage na may malaking family crest ng Villarreal. May mga batang tumatakbo, matatandang nagkukwentuhan at mga kababaihang nagpapaligsahan sa kinang ng alahas. "Hoy, sino yan?" narinig kong tanong ng isang lalaki. "Kasama raw sa bahay ni Roldan," sagot ng isa. "Helper yata."
Hindi ako tumingin. Inayos ko lang ang mga paper bag sa mesa. Maya-maya, may lumapit na babae sa akin. Mas simple ang suot niya kaysa sa lahat ng nasa paligid. Gray uniform, nakapusod ang buhok, may maliit na nameplate na nakasulat ang pangalang ni Risa. "Ma'am," pabulong niyang sabi, "ako na po di dyan." Tinignan ko siya at ngumiti. "Ako na, konti na lang." Napatingin siya sa akin na parang hindi sanay na may tumatawag sa kanya ng pantayang tingin. "Hindi po kayo staff dito, ano?" Mahina niyang tanong. Saglit akong natigilan. "Bakit mo nasabi?" "Sa kamay ninyo po," sabi. "Hindi po kamay ng tamad, pero hindi rin pong kamay ng inuutusan palagi. Parang sanay humawak ng papeles, hindi lang gamit." Napangiti ako ng tunay sa unang pagkakataon sa araw na yun. "Matalas kang tuminin, Risa." Napahiya siya. "Pasensya na po." "Wala kang dapat ipagpasensya." Bago pa kami makapagsalita ulit, dumating si Opelia. "Nerissa," tawag niya, kahit hindi naman niya kilala ang pangalan nito kanina. "Ayusin mo nga yung drink station. At ikaw," itinuro niya ako gamit ang abaniko niya. "Pakiabot naman ng tubig sa table 2, nauuhaw ang mga bisita." Tumanggo si Nerissa sa akin na parang humihingi ng tawad. Kumuha ako ng tray at inayos ang baso. Habang naglalakad sa pagitan ng mga mesa, nakita ko si Roldan sa gitna ng grupo ng mga lalaki. Malakas ang tawa niya. Parang walang nangyari. Parang wala siyang iniwan na asawa sa gilid para hindi siya mapag-usapan. "Bro, Assistant Operations Manager ka pala?" tanong ng pinsan niyang si Paulo. "Almost department head na nga eh. Konting panahon na lang. May bagong owner kasi sa company pero mukhang malakas ako sa current president. Alam mo na, connections." Napahinto ako sandali. Connections. Kung alam lang niya na ang bagong owner na gusto niyang lapitan ay kasalukuyang may bitbit na tray ng tubig dahil ipinakilala niyang bilang kasambahay. Lumapit ako sa mesa nila at inilapag ang mga baso. "Ayan, tubig," sabi ng isang lalaki na hindi man lang tumingin sa akin. "Miss, dagdagan mo rin ng ice." Bago ako makasagot, nagsalita si Roldan. "Pakidagdagan na lang, Avi." Ginamit niya ang pangalan ko, pero hindi bilang asawa. Parang utos. Parang sanay siyang gawin yun sa harap ng ibang tao. Tinignan ko siya. "Sige." Nakita kong sandali siyang napalunok pero agad niya ring itinago sa tawa. "Masipag yan," sabi niya sa pinsan niya. "Maganda kung ganyan ang kasama sa bahay. Loyal." Doon ko unang naramdaman ng isang kakaibang sakit. Hindi yun sigaw na gustong kumawala. Hindi rin yun galit na gustong manakit. Parang piraso ng salamin na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib. Maliit, tahimik, pero tiyak. Pagbalik ko sa drink station, naabutan ko si Nerissa na naglalagay ng elo. "Ako na po," sabi niya agad. "Hindi, sabay na lang tayo." "Ma'am, bakit po ninyo hinahayaan?" Napatingin ako sa kanya. Hindi ko pa alam kung hinahayaan ko. Minsan, kailangan mo munang tapusin ang isang esena bago mo malaman kung anong papel talaga ng bawat tao. Hindi niya siguro naintindihan ng buo, pero tumanggo siya. Bandang tanghali, nagsimula ang programa. Pinatawag ang bawat branch ng pamilya. May palakpakan kapag may doktor, inhinyero, abogado o negosyante. Nang banggitin ang pangalan ni Roldan, tumayo siya ng buong yabang. Si Roldan Villarreal, isa sa rising leaders ng La Cuesta Meridian Group. Malakas ang palakpak ng pamilya niya. Ngumiti siya, bahagyang yumuko, at sumulyap sa akin. Hindi ko alam kung gusto niyang makita akong proud o gusto niyang masiguro na nasa gilid pa rin ako. Nasa gilid nga ako, pero hindi na gaya ng iniisip niya. Habang nagpapatuloy ang programa, lumapit sa akin si Stella Villarreal Soriano. Nakasuot siya ng emerald green dress at may hikaw na halos kasing laki ng piso. Sa likod niya may dalawang pinsang babae na halatang naghahanap ng libangan. "Ikaw pala yung kasama ni Kuya Roldan," sabi niya. "Oo," sagot ko. "Ang bait naman nila at isinama ka dito. Hindi lahat ng amo dinadala ang kasambahay sa family reunion." Nagtawanan ng dalawang kasama niya. "Stella?" tawag ni Roldan mula sa malayo, pero hindi niya pinigilan. Ngumiti lang siyang alanganin. Lalo akong natahimik. Lumapit pa si Stella. "Pero ha,
Advice lang, huwag kang masyadong ngumiti sa mga bisita, baka isipin nila nakikilevel ka. Tinignan ko siya ng diretsyo. Salamat sa payo. Parang nabitin siya sa sagot ko. Inaasahan niya sigurong magpapaliwanag ako, iiyak o magmamakaawa. Pero ang mga taong sanay manliit ay nawawala ng lakas kapag ang minimanliit nila ay hindi yumuyuko. Umalis si Stella na nakataas pa rin ng kilay. Sa dulo ng garden, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatitig sa akin. Payat, maputihang buhok, at may hawak na baston. Siya si Delphine Villarreal, ang tiyuhing binanggit ni Roldan. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya lumapit, pero nakita kong napako ang tingin niya sa kamay ko. Sa singsing ko. Isang simpleng singsing na minana ko kay Papa. May maliit na ukit sa loob, MM, ang unang pangalan ng lumang kumpanya ng pamilya namin bago ito nabuwak. Napansin niya. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Hindi dahil takot akong makilala, kundi baka may isang tao sa lugar na iyon na mas nakakaalala sa akin kaysa sa mismong asawa ko. Hapon na nang sinimula ng family photo. Tinawag ang mga asawa ng Villarreal. Tumayo ako sa gilid pero agad akong sinalubong ng tingin ni Roldan. Hindi siya nagsalita pero malinaw ang mata niya. Huwag, kaya naupo muli ako. Tinawag si Opelia, si Stella, ang mga pinsan, ang mga anak, ang mga manugang, lahat ng konektado sa pamilya. Ako, naligat na asawa ni Roldan, ay nanatili sa tabi ni Nerissa, hawak ng tray ng basong walang laman. Ma'am, bulong ni Nerissa, hindi po ba kayo sasama? Tinignan ko haharapan. Naniliti si Roldan sa kamera, parang buo ang mundo niya. Hindi ngayon, sagot ko. Pagkatapos ng picture, nagpalakpakan sila. Ako naman ay tahimik na tumalikod at naglakad papunta sa likod ng pavilion. Doon, sa isang sulok kung saan walang nakakakita, inilabas ko ang cellphone ko. May message mula kay Attorney Isabel Quirante. Avi, final documents are ready. Once you sign on Monday, the controlling shares are officially yours. La Cuesta Meridian will be under your name. Matagal kong tinignan ang mensahe. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang tawanan ng pamilya Villarreal. Sa harap ko, nagsisimula ng lumamig ang hangin sa Tagaytay. Nagreply ako ng maikli. Prepare everything. No delays. Pagkatapos, ibinalik ko ang phone sa bag ko at pinahid ang maliit na alikabok sa damit ko. Nung umagang iyon, ipinakilala akong bilang kasambahay. Pero sa loob ng 2 araw, ang lalaking nagtago sa akin ay haharap sa isang pinto na hindi niya kayang buksan gamit ang yabang. At ako, ang may hawak ng susi. Pauwi na kami nang tuluyang bumigat ang katahimikan sa loob ng kotse. Sa unang 20 minuto, puro tunog lang ng makina at mahinang radyo ang naririnig. Nakatingin si Roldan sa daan, pero alam kong hindi siya kalmado. Paminsan-minsan, hinahawakan niya ang manibela ng mahigpit, tapos bibitawan. Ganun siya kapag may gusto siyang sabihin pero ayaw niyang maunang magpakumbaba. Ako naman ay nakatingin sa madilim na kalsada. Nasa isip ko pa rin ang mukha ni Opelia, ang tawa ni Stella, ang mga mata ni Nerissa, at ang tahimik na titig ni Delphine sa singsing ko. Sa huli, si Roldan ang unang nagsalita. Alam kong galit ka. Hindi ako lumingon. Galit ba dapat ako? Napabuntong hininga siya. Avi, huwag mong gawing komplikado. Alam mo naman kung paano ang pamilya ko. Minsan, kailangan mo lang makisabay. Makisabay? Tanong ko. Oo, kung sinabi kong asama kita, ang dami nilang tanong. Kung saan ka galing, ano trabaho mo, bakit simple ka manamit, bakit hindi nila nakikilala agad. Ang dami pang issue. Mas madali palang sabihin kasambahay ako. Hindi siya agad nakasagot. Hindi ko naman sinabing kasambahay ka talaga, depensa niya. Sinabi ko lang, kasama sa bahay. Napangiti ako ng mapait. At para sa'yo, malayo ang diferensya niyon. Avi naman. Doon ako lumingon sa kanya. Roldan, hindi ako napahiya dahil inutusan ako. Hindi ako napahiya dahil pinakuha ako ng tubig.
Hindi ako napahiya dahil akala nila wala akong pinag-aralan, wala akong trabaho o wala akong halaga. Tumigil ako sandali, nilunok ang bigat sa lalamunan ko. Napahiya ako dahil ikaw ang asawa ko at ikaw ang unang nagtanggal ng pangalan ko sa harap nila. Hindi siya nagsalita. Ilang segundo ang lumipas bago niya hininaan ang radyo. Pasensya ka na, sabi niya, pero walang lambot ang boses. Parang sinasabi niya iyon para matapos na ang usapan. Bakit ka humihingi ng pasensya? Tanong ko. Dahil nasaktan ka? Hindi. Bakit mo ginawa? Muling humigpit ang kamay niya sa manibela. Kasi ayokong magmukhang kawawa sa kanila, bigla niyang sabi. Buong buhay ko, kinukumpara ko sa mga pinsan ko. Si Paulo may negosyo, si Stella may asawa na may construction firm, yung iba nasa abroad. Ako, empleyado lang. Ngayon lang ako nagkakaroon ng pangalan sa trabaho. Ngayon lang nila akong tinitingala. Kaya kailangan mong ibaba ako para tumaas ako. Natigilan siya. Hindi ko na hinintay ang sagot. Dahil minsan, ang katahimikan ng tao ang pinakaamin na kaya niyang ibigay. Pagdating namin sa bahay, nauna akong bumaba. Hindi ko hinintay na pagbuksan niya ako ng pinto. Diretso akong pumasok, hinubad ko ang sapatos ko at inilapag ang bag sa mesa. Sumunod siya sa akin. Avi, pwede ba? Pagod na ako. Wag na nating palakihin. Tiningnan ko siya. Matagal na tong malaki, Roldan. Ngayon mo lang napansin dahil nagsalita ako. Umakyat ako sa kwarto. Hindi ako umiyak. Hindi pa. May mga sakit na hindi agad lumalabas bilang luha. Minsan, nagiging linaw muna. Binuksan ko ang lumang wooden box sa cabinet. Naandoon ang ilang dokumento ng pamilya Manansala, old photos, contracts, at isang picture namin ni Papa sa unang warehouse namin sa Pampanga. 18 taong gulang ako noon, nakasuot ng hard hat, habang si Papa ay nakangiti na parang hindi niya pinoproblema ang milyones na utang ng kumpanya. Nung panahong iyon, akala ng marami ay luha lang ang alam ko. Anak mayaman, tahimik, protektado. Pero ako ang gumagawa ng inventory maps ya gabi-gabi. Ako ang nag-aral kung bakit nawawala ang stocks. Ako ang nakadiskubre na ang sariling finance officer ng tatay ko ay kumukuha ng pera sa supplier rebates. At ako ang unang nagsabi kay Papa na hindi sapat ang kabaitan para magpatakbo ng negosyo. Anak, sabi niya noon, ang talino mo, pero tandaan mo, huwag mong hahayaang kanini ng mundo ng mga taong puro kita ang tingin sa tao. Hindi ko alam na ilang taon pagkatapos niyon, hindi supplier o executive ang susubok kumain sa pagkatao ko, kundi ang sarili kong asawa. Lunes ng umaga, maaga akong nagigising. Nasa kusina si Roldan, naka-office attire, nagmamadali habang umiinom ng kape. Aalis ka? Tanong niya nang nakita akong nakabihis ng maayos. White blouse, black trousers, low heels. Simple pa rin, pero hindi pambahay. May pupuntahan ako. Saan? May pipirmahan ako. Tumaas ang kilay niya. Ano na naman yan, Avi? Sana hindi ka basta-basta pumapasok sa mga kung ano-anong racket. Maraming scam ngayon. Tinimnan ko siya ng matagal. Salamat sa paalala. Hindi niya napansin ang lamig ng boses ko. Abala siya sa cellphone niya, nagbabasa ng email. May company assembly daw this week, sabi niya parang proud na proud. Ipapakilala raw yung bagong majority owner. Baka ito na ang chance ko, kailangan kong magpakitang gilas. Kilala mo ba kung sino? Hindi pa, pero sabi nila big investor daw. May old money, tahimik lang pero malakas. Gusto kong mapansin niya ako. Muntik akong matawa pero pinigilan ko. Sana mapansin ka nga niya, sabi ko. Ngumiti siya, hindi alam ang bigat ng sinabi ko. Pag-alis niya, dumating ang kotse ni Attorney Yasbel Kirante. Matagal ko ng kaibigan yan. Kaklase ko siya nung college bago siya nag-law. Siya ang isa sa ilang taong nakakaalam kung sino talaga ako at bakit ako nawala sa corporate circles. Pagpasok ko sa kotse, tiningnan niya ako. Handa ka na? Sa pirmahan? Tanong ko. Hindi.
sa lahat ng susunod pagkatapos nito. Napatingin ako sa labas. Hindi ko alam. Tumango siya. At least honest ka. Sa opisina ni Marcelo Lacuesta, sinalubong tayo ng matandang lalaki na may maumong mukha pero matalas ang mata. Siya ang dating kasosyo ni Papa sa ilang logistics routes bago naghiwalay ang landas nila. "Avelina," sabi niya nang makita ko, "kamukha mo ang ama mo kapag may desisyon ka ng hindi na mababawi." Ngumiti ako. "Ganun ba siya?" "Mas matigas ang ulo, pero mas maingay. Ikaw, tahimik, mas delikado." Naupo kami sa mahabang mesa. Isa-isang inilabas ni Yasbel ang dokumento. Share transfer, board resolutions, confidentiality agreements, transition plans. Habang pinipirmahan ko ang mga pahina, hindi saya ang naramdaman ko, hindi rin paghihigante, parang pagbabalik sa isang lugar na iniwan ko hindi dahil ayaw ko na, kundi dahil kailangan kong buuin muna ang sarili ko. Pagkatapos ng huling pirma, tumayo si Marcelo at iniabot ang kamay niya. "Welcome back, Miss Manansala." Tinanggap ko ang kamay niya. "Salamat po." "May isang bagay kang dapat malaman," dagdag niya. "May ilang departamento na kailangan nating tingnan. May mga vendor approvals na hindi malinis. May pangalan ng asawa mo sa ilang rekomendasyon." Hindi ako nagulat, pero may kumirot sa dibdib ko. "Gaano kalalim?" "Hindi pa namin alam, pero sapat para mag-ingat." Napahinga ako ng mabigat. Si Yasbel ang nagsalita. "Avi, pwede nating ihiwalay si Roldan sa audit kung gusto mo, para hindi personal." Umiling ako. "Hindi. Kung malinis siya, lalabas iyon. Kung hindi, kailangan kong malaman." Kinahapunan, umuwi akong mas tahimik kaysa dati. Si Roldan ay nasa salas, nakangiti habang may kausap sa phone. "Oo ma, don't worry. Kapag napalapit ako sa bagong owner, baka tuloy-tuloy na ito. Sabihin mo kay Stella baka makahanap tayo ng paraan para maging supplier siya ulit sa ibang branch." Hininto ko ang pinto. Hindi niya ako napansin na dad. "O sige ma, basta wag niyo nang pansinin si Avi. Sensitive lang talaga, hindi sanay sa ganung crowd." Doon niya ako nakita. Napatigilan siya. "Avi, nandito ka pala." Lumapit ako ng dahan-dahan. "Sensitive lang pala ako?" Binaba niya ang phone. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin." "Anong ibig mong sabihin?" Wala siyang maisagot. Sa gabing iyon, hindi kami sabay kumain. Hindi na rin ako nagtanong. Umakyat ako sa kwarto, binuksan ang laptop ko, at binasa ang unang confidential report na ipinadala ni Marcelo. Supplier irregularities, inflated event materials, rush approvals, family-linked vendor. Pangalan ni Stella ang lumabas sa isang attachment at sa approval recommendation ay nandoon ang digital signature ni Roldan. Matagal kong tinitigan ang screen. Hindi na ito tungkol sa reunion, hindi na ito tungkol sa isang maling pagpapakilala. Mas malalim pala ang lamat. At habang nasa kabilang kwarto si Roldan, nangangarap na mapansin ng bagong may-ari, hindi niya alam na binabasa na ng babaeng minamaliit niya ang unang ebidensya pwedeng magpabagsak sa mundo na pilit niyang itinayo sa kasinungalingan. Hindi ako agad natulog noong gabing iyon. Nakatitig lang ako sa laptop, paulit-ulit na binabasa ang pangalan ni Stella Villarreal Soriano sa mga dokumentong ipinadala ni Marcelo. Akala ko nung una simpleng yabang lang ang meron sa pamilya ni Roldan. Akala ko hanggang panlalait lang sila sa reunion, hanggang tinging mataas lang, hanggang salita lang na walang bigat kapag nakalampas ka na. Pero iba ang nasa harap ko ngayon. Hindi lang pala nila minamaliit ang mga taong akala nila ay nasa ibaba. Ginagamit din nila ang sistema kapag may pagkakataon. Binuksan ko ang attachment. Nandoon ang pangalan ng supplier, Soriano Elite Events and Industrial Supplies. Ang nakarehistrong owner, Maristela Villarreal Soriano. Ang rekomendasyon para maipasok bilang vendor, Roldan Villarreal, Assistant Operations Manager. Huminga ako ng malalim. Hindi pa sapat ang isang papel para humusga. Alam ko yun. Sa negosyo, maraming pagkakataon na ang pangalan ay nagkataon lang.
Pero habang binabasa ko ang listahan ng delayed deliveries, overpriced materials, at emergency approvals, mas lalong lumilinaw na hindi ito aksidente. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Roldan, nakahawak sa cellphone. "Hindi ka pa natutulog?" Tanong niya. Isinara ko ang laptop ng dahan-dahan. "Hindi pa." Napatingin siya sa mesa. "Ano yan?" "Work." "Work?" Napatawa siyang mahina. "Akala ko ba may pinirmahan ka lang kanina? Ano ba talaga yung ginagawa mo, Avi?" Tumingin ako sa kanya. "Bakit bigla kang interesado?" "Dahil asawa kita." Pero may inis sa boses niya. "At parang lately ang dami mong tinatago. Kung hindi lang mabigat ang gabi, baka natawa ko." Ang lalaking itinago ako sa buong pamilya niya ang nagtatanong kung bakit may tinatago ako. "May mga bagay na inaayos pa." Sabi ko. "Ano? Negosyo? Investment? Please lang wag kang papasok sa bagay na hindi mo alam. Hindi porket may konting minana sa tatay mo marunong nang magpatakbo ng pera." Doon ako natigilan. Hindi dahil nasaktan ako sa sinabi niya, sanay na ako sa mga taong minamaliit ang tahimik. Pero kakaiba kapag ang gumagawa nito ay taong minsan mong pinagkatiwalaan ng buong buhay mo. "Konti?" Mahinahon kong ulit. Napabiklak siya. Parang ngayon lang niya na-realize ang nasabi niya. I mean, hindi ko sinasabing wala kang alam. Ang sinasabi ko lang, iba ang mundo ng corporate. Hindi ganun kasimple. Tumayo ako at kinuha ang baso sa bedside table. "Alam ko." "Ano?" "Alam ko." Tumingin siya sa akin ng matagal pero hindi niya naintindihan ang bigat ng sagot ko. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa opisina ni Marcelo. Hindi pa opisyal sa lahat na ako ang bagong majority owner, kaya pumasok ako sa side entrance kasama si Attorney Isabel. May iilang senior executives lang ang nakakaalam ng tunay kong pagkakilanlan. Sa conference room, naghihintay si Marcelo kasama ang internal audit head na si Renato Balgos, isang seryosong lalaki na halatang hindi mahilig sa paligoy-ligoy. "Miss Manansala, bati." niya. "I reviewed the preliminary files. Hindi pa kriminal ang nakikita natin pero may pattern." "Anong klaseng pattern?" tanong ko. Inilapag niya ang folder sa harap ko. May mga supplier na lumalabas lang kapag rush project. Mas mataas ang presyo kumpara sa regular vendors, pero lagi silang naaaprubahan dahil may rekomendasyon mula sa operations. "Kay Roldan?" "Sa ilang kaso, oo. Sa iba may mga taong malapit sa kanya ang pumirma." Tahimik akong tumungo. Nagsalita si Isabel. "Importanteng malinaw ito, Avi. Hindi natin pwedeng gawing personal ang audit dahil asawa mo siya. Lahat ng department na may questionable approval kailangang dumaan sa parehong proseso." Yun ang gusto ko. Walang special treatment, kahit sa kanya. Napatingin siya sa akin. May halong lungkot at respeto ang mukha niya. "Amando would have said the same thing." Napaangat akong tingin. "Kilala niyo po ba talaga si Papa?" "Hindi lang kilala. May utang akong loob sa kanya. Nung nagsisimula ako, siya ang unang nagtiwala sa akin. Pero may isang bagay na hindi niya natutunan agad." "Ano po yun?" "Na hindi lahat ng tinutulungan mo ay marunong tumanaw ng utang na loob." Nanahimik ako. Dahil ganun din ang nararamdaman ko kay Roldan. Pagkatapos ng meeting, dumaan ako sa isang lumang hallway ng building. Hindi ako nagpakilala sa mga empleyado. Gusto kong makita ang kumpanya bago pa nila malaman kung sino ako. Doon ko nakita ang janitor na nagmamadaling umiwas sa isang supervisor. Doon ko rin narinig ang dalawang staff sa pantry. "Wala na namang overtime pay sa warehouse team," sabi ng isa. Pero yung event supplies ng department nila laging approved kasi may kapit. Hindi nila alam na nandun lang ako sa likod, hawak ang paper cup ng kape. Sa isang sandali, bumalik sa akin ang alaala ng lumang warehouse namin. Nung 21 ako mismo ang nagtanong sa mga forklift operator kung bakit mabagal ang deliveries. Hindi ako dumiretso sa managers, dumiretso ako sa mga taong araw-araw nagbubuhat ng kahon, nagbibilang ng stocks, at umuuwi ng masakit ang likod. Doon ko natutunan ang unang leksyon ni Papa. Ang kumpanya ay hindi ang building. Ang kumpanya ay ang mga taong nagigising ng maaga para paandarin ito. At ngayon, nakikita ko ang kumpanyang hawak ko ay may mga taong matagal nang hindi naririnig. Hapon na nang nakatanggap ako ng message mula kay Roldan. "May important company assembly next week. Baka chance ko na to. Wish me luck." Matagal kong tinitigan ng screen. Pagkatapos ay nag-reply ako, "Good luck. Sana handa ka."
Pag-uwi ko, naabutan ko siya sa dining table. May kausap na naman sa phone. Nakangiti siya, confident na confident. Stella, relax ka. Hindi pa naman audit yan. Normal review lang. Tsaka kung may tanong sila, sabihin mo lang na rush supplier ka. Ako na bahala. Huminto ako sa may duong pintuan. Nakita niya ako at agad binaba ang palagi. Avi, ako na bahala? Tanong ko. Namula ang muka niya. Wala, office staff lang. Lumapit ako sa mesa. Kasama ba sa office staff ang supplier ng kapatid mo? Tumigas ang panga niya. Bakit mo alam yan? Hindi ako sumagot agad. Ang tanong niya ay hindi, mali ba? Ang tanong niya ay, bakit mo alam? At doon ko nalaman na hindi na kailangang itulak ng sobra ang pinto. Kusanang bumubukas ang lihim kapag natatakot na ang may hawak nito. Roldan, may ginawa ka bang hindi mo kayang ipaliwanag ng malinis? Tumayo siya. Ano ba to? Interrogation? Wala kang alam sa trabaho ko, Avi. Huwag kang makialam. Huwag kang makialam? Oo, madiin niyang sinadi. Dahil karera ko to. Pinaghirapan ko to. Hindi mo alam ang pakiramdam na kailangan mong patunayan ang sarili mo sa pamilyang buong buhay kang minamaliit. Napatingin ako sa kanya. Alam ko, mahinang kong sinabi. Mas alam ko kesa sa iniisip mo. Umiling siya. Hindi! Hindi mo alam. Dahil ikaw sanay kang tahimik lang. Sanay kang walang presyon. Ako, kailangan kong umangat. At kung sa pag-angat mo may naaapakan ka? Hindi siya sumagot. Tinignan ko siya ng matagal. Sa harap ko, hindi na lang siya ang asawang ikinahiya ako. Siya ay naging larawan ng lahat ng taong akala nila kapag may titulo na, pwede nang balugtutin ng tama. Matulog ka na. Mahaba ang linggong darating. Umakat ako sa kwarto at isinara ang pinto. Sa loob, binuksan ko muli ang laptop at nagpadala ng message kay Marcelo at Isabel. Proceed with full department audit. Include vendor links, approval chains, and employee complaints. No exemptions. Bago ko pinatay ang light, tumingin ako sa singsing na nasa daliri ko. Hindi wedding ring, ang singsing ni Papa. Noon ko naunawaan, hindi pala ako bumalik sa mundo ng negosyo para patunayan kay Roldan kung sino ako. Bumalik ako dahil may mga taong tulad ni Nerissa, tulad ng warehouse staff, tulad ng mga empleyadong tahimik na nagtitiis sa yabang ng mga taong kagaya niya. At kung may kailangang magsimulang maglinis, ako yun. 3 araw bago ang company assembly, nagsimula ng kumalat ang kaba sa La Cuesta Meridian Group. Hindi pa alam ng lahat kung sino ang bagong majority owner, pero alam na nilang may nagbabago. May mga meeting na biglang ipinapatawag, may mga files na hinihingi ng audit team, may mga department head na dati palaging nakataas ang boses, ngayon ay biglang naging maingat sa bawat email. Si Roldan ang isa sa pinakaapektado. Noong unang araw umuwi siyang tahimik. Hindi na siya nagyabang tungkol sa promotion. Hindi na rin niya binanggit ang bagong owner. Dumiretso siya sa sala, tinanggal ang sapatos at nagbukas ng laptop kahit hindi pa kumakain. May problema? Tanong ko mula sa kusina. Wala, sagot niya agad. Sigurado ka? Tumingin siya sa akin. Bakit parang gusto mong may problema? Inilatag ko ang plato sa mesa. Nagtatanong lang ako. Then don't, malamig niyang sabi. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang lamunin ng sarili niyang takot. Kinabukasan, nasa opisina ako ni Marcelo habang ipinapakita ni Renato Balgos ang bagong findings. Nasa conference table ang ilang folders, bawat isa may kulay na label. Red para sa urgent, yellow para sa incomplete, blue para sa personal concerns. May lumabas na employee complaint, sabi ni Renato. Anonymous, pero consistent sa iba pang reports. Kinuha ni Isabel ang isang papel at binasa. May pressure daw mula sa operations team na tanggapin ang deliveries kahit incomplete ang materials. Kapag nagtatanong ang staff, sinasabihan silang wag nang magreklamo dahil approved na sa taas. Napapikit ako saglit. May pangalan ba si Roldan? Sagot ni Renato. Hindi direkta sa complaint, pero ang delivery acceptance memo ay nanggagaling sa group under ng him. Si Stella? Tanong ko.
3 invoice ang flagged, laging mas mataas ng 30 to 40% kaysa sa market rate. May isa pang billing for materials na hindi nakita sa receiving logs. Sumandal si Marcelo sa upuan. Hindi ko akalaing umabot sa ganito. Tahimik akong nakinig. Bawat detalye parang dagdag na bato sa dibdib ko. Gusto kong may parte sa akin na magsabing baka hindi alam ni Roldan, baka nagkamali lang siya, baka nadala lang siya ng pressure. Pero naalala ko ang phone call niya kay Stella. Ako na bahala. Hindi iyon salita ng taong walang alam. Iyon ay salita ng taong sanay magtakip. Anong rekomendasyon mo? Tanong ni Isabel kay Renato. Temporary freeze on all vendor payments connected to flagged accounts, interview process for involved staff, mandatory ethics review for operations. Tumangga ako. Gawin natin. Napatingin sa akin si Marcelo. Including Roldan. Including Roldan. Saglit na tumahimik ang kwarto. Hindi iyon madaling sabihin. Kahit gaano kasakit ang ginawa ni Roldan sa akin, asawa ko pa rin siya. May mga gabing naging mabait siya sa akin. May mga umagang ipinagluto niya akong kape. May mga panahong naniwala akong pareho kaming lumalaban sa mundo. Pero hindi sapat ang dating kabutihan para takpan ang kasalukuyang mali. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naroon si Roldan sa dining table kasama si Ofelia at Stella. Hindi nila sinabi sa akin na darating ang mga ito. May dala silang pagkain, pero ang mukha nila ay hindi mukhang bumisita para mangumusta. Avi, sabi ni Ofelia, pilit ang ngiti. Buti dumating ka na. Pinag-uusapan lang namin yung reunion. Alam mo naman, baka sumaang sama ng loob mo. Minsan kasi biruan lang sa pamilya. Biruan? Tanong ko habang inilalapag ang bag. Si Stella ang sumagot. Ay oo, huwag mo namang seryosohin lahat. Tsaka ikaw din kasi ang tahimik mo. Akala talaga namin helper ka. Tumingin ako kay Roldan. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Umupo ako sa tapat nila. Kaya kayo nandito para pag-usapan ng reunion? Nagpalitan tingin sina Ofelia at Stella. Si Roldan ang nagsalita. Actually, may konting issue sa office. Normal audit lang naman, pero baka lumaki dahil sa misunderstanding. Anong misunderstanding? Huminga si Stella. Yung business ko kasi, Avi. Supplier ako sa company nila Roldan. Legal naman lahat. Pero minsan kasi sa negosyo, may delays. Normal iyon. Normal din bang overpricing? Nanigas ang mukha ni Stella. Si Ofevra ay napatingin kay Roldan. Sabi mo hindi niya alam. Doon bumigat ang hangin. Dahan-dahan kong lumingon kay Roldan. Hindi ko alam? Tumayo siya. Ma, Stella, pwede ba kami muna ni Avi? Hindi. Dito na kayo. Nagsimula na rin naman. Napalunok si Roldan. Avi, huwag kang magsalita na parang may hawak kang ebidensya. Narinig mo lang siguro sa kung saan-saan. May deliveries na kulang. May invoices na mas mataas kaysa normal. May rekomendasyon mula sa'yo. May staff na napilitang tumanggap ng materials kahit incomplete. Gusto mo pa bang dagdagan ko? Namutla si Stella. Paano mo nalaman yan? Hindi ako sumagot. Si Ofelia naman ay tumayo. Nanginginig ang boses hindi sa hiya kundi sa galit. Sandali, bakit parang ikaw ang nag-iimbestiga? Asawa ka lang ni Roldan. Asawa lang? Ulit ko. Ano bang karapatan mong makialam sa trabaho ng anak ko? Saglit kong tinitigan si Ofelia. Sa reunion, kaya niyang ipautos sa akin ng tubig. Ngayon, kaya niyang ipagkait sa akin ang karapatang magtanong. Pero pareho lang ang ugat ng lahat. Akala niya, ang halaga ng tao ay nakabase sa pwesto sa mesa. Ang tanong, sabi ko ng dahan-dahan, ano ang karapatan ng anak mong gamitin ang posisyon niya para paboran ang pamilya niya? Avi! Sigaw ni Roldan. Tumayo ako. Hindi ito tungkol sa galit ko sa reunion. Kung iyon lang, baka kaya ko pang palampasin. Pero hindi ko palalampasin ng paggamit ng pangalan ng kumpanya para sa palakasan. Naglakad si Roldan palapit sa akin.
Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Tahimik ang buong bahay. Nandun ang pagkakataon. Pwede ko nang sabihin. Pwede ko nang ibagsak sa harap nila ang katotohanang ako ang bagong may-ari ng kumpanyang ipinagyayabang niya. Pwede ko nang panoorin silang mamutla sa mismong sala namin. Pero hindi ko ginawa. Dahil ayokong maging katulad nila. Ayokong gamitin ang katotohanan bilang sandata habang mainit pa ang dugo ko. Kaya ang sabi ko lang, malalaman mo rin. Kinabukasan, mas maaga akong pumunta sa office building. May interview ang audit team sa ilang staff. Pinili kong makinig mula sa adjacent room. May one-way audio feed, kasama sina Isabel at Renato. Unang pumasok ang isang warehouse coordinator na si Junel Artiaga. Halatang kinakabahan siya. "Sir, ma'am," sabi niya sa audit panel. "Ayoko po sanang magsalita dati. May pamilya po ako." "Walang mawawala sa iyo rito. Protected ang statement mo." Huminga si Junel. "May deliveries po galing sa Soriano Elite na kulang. Kapag nire-report namin, sinasabihan kami ng supervisor na approved na raw ni Sir Roldan. Minsan po, kami pa ang napapagalitan dahil nagpapabagal daw kami ng trabaho." Napahawak ako sa gilid ng mesa. Sunod, pumasok ang procurement assistant na si Leora Camacho. Bata pa siya pero pagod ang muka. Hindi po lahat kasalanan ni Sir Roldan, pero alam po niyang may mali. Kasi one time, sinabi ko sa kanya na overpriced yung quote. Ang sabi niya lang, natigil siya. "Ano ang sabi niya?" tanong ni Renato. Napayuko si Leora. Ang sabi, "Hayaan mo na. Hindi mo ikayayamanin ang pagiging sobrang malinis." Para akong sinampal. Hindi mo ikayayamanin ang pagiging sobrang malinis. Ilang beses ko iyong inulit sa isip ko. Iyon pala ang naging prinsipyo ng lalaking minsang kong minahal. Hindi pala siya basta natakot mapahiya. Hindi pala siya basta nadala sa ambisyon. Pinili niyang maniwala na ang integridad ay sagabal sa pag-angat. Pagkatapos ng interviews, lumabas ako sa hallway para huminga. Doon ko nakita si Nerissa. Hindi ko inaasahan yun. Naka-casual clothes siya, hawak ang isang folder, halatang kinakabahan. "Nerissa," tawag ko. Nagulat siya nang makita ako. "Ma'am Avi?" tawag niya sa akin. "Anong ginagawa mo rito?" Napatingin siya sa folder niya. "Nag-apply po kasi ako bilang pantry assistant. May opening daw po eh. Hindi ko alam na dito pala kayo." Hindi niya itinuloy. Ngumiti ako ng marahan. "Good luck." Lumapit siya ng kaunti. "Ma'am, nung reunion po, okay lang po ba kayo?" Simpleng tanong na iyon ang muntik nang magpaluha sa akin. Sa dami ng taong nakakita sa akin nung araw na iyon, ang tunay na kasambahay pa ang unang nagtanong kung okay lang ako. "Hindi pa," sagot ko ng tapatan. "Pero magiging okay rin." Tumanda siya. "Kayo po kasi, kahit pinapahiyaan nila, hindi kayo mukhang talo." Napatingin ako sa kanya. "Bakit?" "Kasi po, hindi kayo nagmakaawa na respetuhin kayo. Parang alam nyo na hindi nyo kailangang hingin iyon sa kanila." Matagal akong natahimik. Minsan, ang pinakamahalagang paalala ay nanggagaling sa taong buong buhay pinipilit ng mundo na manahimik. Pagbalik ko sa conference room, naghihintay sina Marcelo at Isabel. "Final assembly in 2 days, sabi ni Marcelo. "Ipapakilala na namin ka sa buong kumpanya." Tumanda ako. "And Roldan?" tanong ni Isabel. "Attend siya," sagot ni Marcelo. "Mandatory sa lahat ng management." Huminga ako ng malalim. Sa loob ng 2 araw, titigil ang lahat ng haka-haka. Sa loob ng 2 araw, malalaman ni Roldan kung sino ang babaeng inutusan niyang kumuha ng tubig. Pero bago pa dumating ang araw na iyon, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Kapag nalaman niya ang katotohanan, hihingi ba siya ng tawad dahil nasaktan niya ako? O luluhod lang siya dahil hawak ko na ang kapalaran niya? Dumating ang araw ng company assembly na parang masyadong tahimik ang umaga. Maaga akong nagising, pero hindi ako agad bumangon. Nakatingin lang ako sa kisame habang naririnig ko sa kabilang bahagi ng kwarto ang maingat na kilos ni Roldan. Binubuksan niya ang cabinet, isinasara, muling binubuksan.
Ilang beses niyang pinaplansya gamit ang kamay ang suot niyang polo kahit wala namang gusot. Nang tumayo ako, nakita ko siyang nakaharap sa salamin, naka-dark gray suit siya. Bagong gupit ang buhok, may suot siyang mamahaling relo na binili niya ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Regalo raw niya sa sarili dahil paangat na siya. May assembly kayo ngayon? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot, tumango siya habang inaayos ang kwelyo. Oo, big day, big day. Makikilala na namin yung bagong owner. Luminga siya sa akin. Kailangan maganda ang impression. Baka ito na ang chance para maayos lahat. Lahat? Ulit ko, napahinto siya. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng diretsyo. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, hindi yabang ang nasa mukha niya. Takot. Avi, sabi niya, kung may narinig ka tungkol sa office, huwag kang basta maniniwala. Sa trabaho, maraming inggit. Maraming gustong manhila pababa. Ganun ba? Oo. At kung may nakita kang mga files o kung anuman, napalunok siya, hindi mo naiintindihan ang context. Lumapit ako sa drawer, kinuha ko ang maliit kong hikaw na perlas at isinuot iyon harap ng salamin. Kung malinis ang tao, sabi ko, hindi niya kailangan matakot sa context. Hindi siya nakasagot. Bago siya lumabas, tumigil siya sa may pinto. Pupunta ka ba sa kung saan man na yon? Oo. Saan? Tiningnan ko siya sa salamin. Sa lugar na matagal ko nang dapat binalikan. Kumunot ang noo niya, pero hindi na siya nagtanong. Nagmamadali na siya. May hinahabol siyang pagkilala mula sa taong hindi niya alam na nasa likod niya lang. Pagkaalis ni Roldan, nagbihis ako ng mas maingat kesa dati. Hindi marangya, hindi rin sobra. Isang cream blazer, black inner blouse, at simpleng trousers. Isinuot ko ang sinsing ni Papa. Hindi ko iyon sinuot para magmukhang mayaman. Isinuot ko iyon para maalala ko kung bakit ako nandun. Pagdating ko sa La Cuesta Meridian Group, sinalubong ako ni Attorney Isabel sa lobby. Handa ka na? Tanong niya. Paulit-ulit mo na akong tinatanong niyan. Kasi paulit-ulit kang hindi sumasagot ng diretsyo. Napangiti ako ng mahina. Hindi ako handa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko gagawin. Tumanggo siya. That's enough. Sa executive floor, naghihinday si Marcelo Lacuesla. Matanda na siya, pero tuwid pa rin tumayo. Nang makita niya ako, hindi siya numiting malaki. Parang naiintindihan niya ang bigat ng araw na iyon. Avelina, sabi niya, pagpasok mo roon, hindi lang ikaw ang makikilala nila. Makikilala rin nila kung anong klaseng kumpanya ang susunod nating itatayo. Hindi ako nandito para maghigante. Alam ko, pero hindi rin ako nandito para magpatawad agad. Mas mabuti. Sagot niya. Ang pagpapatawad na minamadali, minsan nagiging permiso para ulitin ang kasalanan. Natahimik ako sa sinabi niya. Ilang minuto bago magsimula, pumasok kami sa holding room sa tabi ng main conference hall. Mula roon, naririnig ko ang mahinang ingay ng mga empleyado. May mga bulungan, may kaba. May excitement. Sa isang bahagi ng salamin, nakita ko si Roldan na nasa loob. Nasa ikatlong row siya, katabi ng ibang managers. Nakataas ang baba, pero hindi mapakali ang mga kamay. Paminsan-minsan, kinakausap niya ang katabi niya. Pre, narinig kong sabi ng isang lalaki sa kanya. May chismis daw na galing daw sa old logistics family yung bagong owner. Mas okay yan. Kung old money, kailangan nilang ng taong marunong gumalaw sa ground. Baka magustuhan nila ako. Napapikit ako ng sandali. Sa stage, nagsimula nang magsalita si Marcelo. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo sa mahalagang araw na ito para sa La Cuesta Meridian Group. Marami sa inyo ang may narinig na pagbabago sa ownership. Ngayon, opisyal nating ipakikilala ang bagong majority owner at incoming chairman ng company restructuring board. Tahimik ang buong hall. Narinig ko ang sarili kong paghinga. Ang taong ito, pagpatuli ni Marcelo, ay hindi bago sa mundo ng logistics. Anak siya ng isang lalaking minsan tumulong para itayo ang ilan sa mga rutang pinakikinabangan pa rin ng industriyang ito ngayon. Pero higit sa pangalan, dala niya ang prinsipyo na matagal na nating kailangang ibalik. Dignidad sa trabaho, respeto sa tao, at integridad sa bawat proseso. Tumingin si Isabel sa akin. Go! Binuksan ang pinto. Pagpasok ko sa conference hall, unang sumalubong sa akin ang liwanag. Pagkatapos, katahimikan. Hindi palakpakan, hindi sigawan, katahimikang mas malakas kaysa anumang tunog. Nakita ko ang mga matang kumikilala, mga matang nagtatanong, at mga matang hindi makapaniwala. At sa ikatlong row, nakita ko si Roldan. Parang nauubos ang dugo sa mukha niya. Tumayo siya ng bahagya, pagkatapos ay napaupo muli. Nakabuka ang bibig niya pero walang salitang lumabas. Lumapit ako sa podium. Inayos ko ang mikropono. Tumingin ako sa buong hall, hindi lang kay Roldan.
Magandang umaga. Simula ko. Ako si Avelina Manansala Villarreal. May mahinang bulungan nang marinig ang apelyedo ni Roldan. Marami sa inyo ang hindi nakakakilala sa akin, at ayos lang iyon. Hindi ako pumasok sa kumpanyang ito para hingin ng inyong paghanga. Pumasok ako rito para makinig, maglinis, at magtayo muli. Saglit akong huminto. Ang kumpanyang ito ay hindi pag-aari ng iisang pangalan lang. Hindi ito umiikot sa mga executives, managers o shareholders. Nabubuhay ito dahil sa mga taong nasa warehouse, nasa pantry, nasa delivery routes, nasa procurement desk, nasa janitorial team, nasa accounting table, at subawat empleyadong pumapasok kahit hindi sigurado kung naririnig ba sila. Nakita kong yumuko ang ilang empleyado. May isang babae sa likod na marahang nagpahid ng mata. Sa mga nakaraang araw, may nakita kaming mga bagay na kailangang itama. May mga prosesong naging malabo. May mga desisyong napabura ng iilan habang ang iba ay nanahimik dahil natakot mawalan ng trabaho. Naramdaman kong lalong nanigas si Andan. Hindi ko sasabihin ngayon ang pangalan ng sino man, hindi dahil pinoprotektahan namin ng mali, kundi dahil ang hustisya sa kumpanyang ito ay hindi gagawing palabas. Hindi tayo magpapahiya para lang makakuha ng palakpakan. Pero malinaw ito. Walang koneksyon, apelyedo, posisyon o personal na relasyon ang magiging dahilan para takpan ang mali. Mula sa gilid, nakita kong bahagyang tumanggo si Yazbel. Ipinagpatuloy ko. Simula ngayon, may full vendor review, may ethics review, may anonymous employee protection channel, at higit sa lahat, may bagong patakaran. Ang respeto ay hindi lang ibibigay sa mga taong may titulo, ibibigay ito sa lahat. Doon nagsimulang pumalakpak ang ilang empleyado. Mahina muna, pagkatapos unti-unting lumakas. Hindi ako numiti ng malaki. Hindi iyon victory speech. Hindi ito araw ng pagyayabang. Ito ay araw ng pananagutan. Pagkatapos ng assembly, bumaba ako sa speech. Maraming empleyado ang lumapit pero magalang ko muna silang binati at hinayaan si Marcelo ang magbigay ng instructions. Si Roldan ay nanatiling nakatayo malapit sa gilid ng hall, parang hindi alam kung lalapit o tatakbo. Sa huli, lumapit siya. "Avi," sabi niya, halos pabulong. Tumingin ako sa kanya. "Mr. Villarreal." Napakurap siya, halatang nasaktan sa formal kong tawag. "Pwede ba tayong mag-usap?" Sa boardroom, kasama si Attorney Yazbel. "Avi, asawa ko ako." "Sa bahay," sabi ko. "Pero nasa kumpanya tayo ngayon, at sa kumpanyang ito, may proseso." Namula ang mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, takot o galit, pero sumunod siya. Sa loob ng boardroom, naupo kami sa magkabilang dulo ng mesa. Si Yazbel ay nasa tabi ko, tahimik pero handa. "Avi," simula ni Roldan. "Hindi mo sinabi." Tiningnan ko siya. "Alin?" "Na ikaw yun, na bagong owner, na lahat ng ito." "Bakit hindi mo sinabi?" Mahinang kong balik. "Na asawa ko ako noong ipinakilala mo akong kasambahay." Parang sinampal siya ng tanong. "Avi, please." "Noong ipinakilala mo akong kasambahay, hindi mo ako pinahiya. Ipinakita mo lang kung sino ka kapag akala mong wala akong maibibigay sa'yo." Nayumuko siya. Hindi ko alam na may-ari ako?" Hindi siya sumagot. "Yun ang problema, Roldan. Hindi mo kailangang malaman na may-ari ako para respetuhin ako. Hindi mo kailangang malaman na kaya kitang pabagsak para hindi mo ako apakan." Tumulo ang luha niya, pero hindi ako gumalaw. "Patawad," sabi niya. "Nagkamali ako." "Sa akin?" "Oo." "At sa kumpanya?" Napatingin siya sa akin, natakot.
Makikipagtulingan ako, mahinang sabi niya. Si Yazbel ang nagsalita. You will be placed under formal review. All vendor-linked decisions under your recommendation will be examined. You are prohibited from contacting involved suppliers regarding the audit. Napahawak niya ang ulo niya. Avi, mawawalan ng trabaho ko. Hindi ko alam. Depende sa lalabas. Asawa ko ako. At yun ang dahilan kung bakit mas kailangan kong maging patas. Dahil kung ililigtas kita dahil asawa ko, magiging pareho lang ako sa ginawa mo dahil kay Stella. Datahimik siya. Sa labas ng boardroom, tuloy ang normal na galaw ng opisina. May mga empleyadong naglalakad. May elevator na bumubukas. May teleponong tumutunog. Pero sa loob, parang gumuho ang mundong matagal nang itinayo ni Roldan sa yabang. Bago siya lumabas, tumigil siya sa pinto. Avi, sabi niya, mahal mo pa ba ako? Hindi agad ako nakasagot. Dahil ang totoo, ang pagmamahal ay hindi nawawala sa isang iglap. Minsan nandyan pa rin siya, pero hindi na sapat para tumira ka sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi yun ang tamang tanong na yon, sabi ko. Anong tamang tanong? Tumingin ako sa kanya. Kung kaya mo bang maging mabuting tao kahit wala ka nang mapapala? At sa pagkakataong iyon, wala siyang naisagot. Kinagabihan, hindi umuwi si Roldan sa oras na dati niyang inuuwian. Hindi ko siya hinanap, hindi rin ako tumawag. Nakaupo ako sa dining table, kaharap ang malamig ng pagkain, habang ang bahay namin ay parang naging mas maluwag at mas malungkot kesa dati. Maya-maya, tumunog ang doorbell. Akala ko siya na, pero pagtingin ko sa maliit na screen sa tabi ng pinto, nakita ko si Ofelia at Stella. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Avi, bungad ni Ofelia. Hindi na mataas ang kilay niya ngayon. Wala na rin ang makapal niyang boses na parang palaging may inuutos. Pwede ba kaming pumasok? Tumingin ako kay Stella. Nakayuko siya, hawak ng mahigpit ang bag niya. Pumasok kayo, sabi ko. Tahimik silang naupo sa sala. Hindi ko sila inalok ng kape. Hindi dahil bastos ako, kundi dahil alam kong hindi sila dumating para uminom. Dumating sila para iligtas ang sarili. Avi, simula ni Ofelia, kung tungkol ito sa reunion, humihingi ako ng pansensya. Hindi ko alam. Umupo ako sa tapat nila. Hindi ninyo alam na asama ko si Roldan? Napapikit siya. Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, hindi ko alam na ikaw pala ang may-ari? Hindi siya sumagot. Si Stella ang nagsalita. Avi, hindi ko rin alam. Kung alam ko lang, kaya mas magiging mabait ka sana? Napatingin siya sa akin. Tumulo agad ang hiya sa mukha niya. Hindi ko sinasadya, mahina niyang sabi. Alin doon ang hindi mo sinasadya? Yung tawagin akong helper? Yung pagtawanan ako? O yung gamitin ng kapatid mo para mapasok ang negosyo mo sa kumpanya? Napayuko siya. Yung supplier issue, sabi niya. Hindi ko inaakala na lalaki. Akala ko normal lang. Lahat naman may kakilala sa loob. At dahil lahat gumagawa, tama na? Wala siyang maisagot. Huminga ng nanginginig si Ofelia. Anak, pamilya tayo. Sana hindi na lumaki. Si Roldan, pinaghihirapan niya ang posisyon niya. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang. Pinag-uusapan na po, sagot ko, sa tamang proseso. Pero ikaw ang may-ari, giit niya. Pwede mong ayusin. Pwede kong ayusin ang kumpanya, pero hindi ko pwedeng ayusin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtatakip. Napaluha si Stella. Mawawala ang kontrata ko. Kung hindi malinis ang kontrata mo, dapat lang. Pero may mga tao akong pinasasahod. Mas dapat mong inigatan ang negosyo mo.
dahil hindi lang ikaw ang madadamay kapag ginamit mo ito sa mali. Tahimik silang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga Villarreal na walang stage, walang tarpaulin, walang kamag-anak na nagpapalakpakan. Mga taong takot mawala ang pribilehyong akala nila ay karapatan nila. Hindi ako natuwa. Iyon ang hindi ko inaasahan. Akala ko dati, kapag dumating ang araw na makikita kong bumaba ang tingin nila, magiging magaan ang pakiramdam ko. Pero hindi. Mabigat pa rin. Dahil ang sakit na ibinigay nila ay hindi nabubura kapag nasaktan din sila. Bago sila umalis, tumayo si Ofelia at tumingin sa akin. Talaga bang hindi mo kayang palampasin? Hindi ito tungkol sa hindi ko kayang magpatawad. Tungkol ito sa hindi ko na kayang hayaang isipin ninyong ang pagpapatawad ay lisensya para hindi managot. Pagkaalis nila, doon palang dumating si Roldan. Nakasabit sa balikat niya ang bag niya. Wala na ang tikas ng lalaking umalis noong umaga. Ang buhok niya ay magulo, ang mata niya ay namumula, at ang suot niyang suit ay parang bigla nang hindi na bagay sa kanya. Nandito sila? Tanong niya. Oo. Anong sinabi nila? Ang inaasahan mong sasabihin nila. Napaupo siya sa sofa, tinakpan ang mukha niya ng 2 kamay. Avi, ang dami kong ginawang mali. Hindi lang sa'yo. Sa trabaho, sa sarili, sa lahat. Dahan-dahan akong naupo sa kabilang upuan. Roldan, naiintindihan ko kung bakit ka nasaktan noon, pero hindi dahilan ng sugat mo para manakit ka rin. Napaiyak siya ng tahimik. Ano nang mangyayari sa atin? Matagal akong tumingin sa bahay namin, sa dining table na binili namin noong unang taon ng kasal, sa maliit na halaman sa bintana na ako lang ang nagdidilig, sa picture frame naming 2 noong anniversary kung saan nakangiti kami na parang walang darating na ganitong araw. Hindi ko alam, sagot ko. Pero hindi muna ako dito titira. Napatingin agad siya. Avi, kailangan ko ng distansya. Hindi para parusahan ka, para marinig ko ulit ang sarili ko. Saan ka pupunta? Sa lumang bahay ng mga manansala. Napatayo siya. Avi, please, huwag kang umalis. Umalis ka sa tabi ko noong pinili mong ikahiya ako. Ngayon, ako naman ang aalis para alagaan ang natitira sa akin. Wala siyang nagawa. Kinabukasan, dinala ko ang ilang damit, dokumento, at ang lumang notebook ni Papa sa ancestral house namin sa San Fernando. Matagal nang walang nakatira doon, pero pinapaalagaan ko pa rin. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy, alikabok, at alaala. Doon ako imiyak. Hindi sa harap ni Roldan, hindi sa harap ni na Ofelia, hindi sa opisina. Doon sa lumang sala kung saan minsan akong tinuruan ni Papa kung paano magbasa ng balance sheet, doon ko hinayaang lumabas ang sakit. Ayoko namang maging bato pa, bulon ko habang hawak ang notebook niya. Pero pagod na akong maging unan ng mga taong marunong lang sumandal kapag kailangan nila ako. Lumipas ang mga linggo. Sa kumpanya, tuloy ang audit. Na-freeze ang kontrata ni Stella. Ilang managers ang pinatawag. May 2 supplier ang tuluyang tinanggal. May 3 empleyado ang nagbigay ng written statement matapos nilang masiguro na hindi sila mawawalan ng trabaho. Si Roldan naman ay pansamantalang inalis sa vendor approval duties. Hindi siya tinanggal agad, hindi dahil iniligtas ko siya, kundi dahil may proseso. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng supervision, walang managerial authority, habang iniimbestigahan ng bawat dokumentong pinirmahan niya. Isang hapon, pinatawag ako ni Marcelo. May gusto kong ipakita sa'yo, sabi niya. Dinala ako sa warehouse floor. Doon nakita ko ang ilang empleyadong nakapila sa bagong help desk ng HR. May posters tungkol sa anonymous reporting. May orientation tungkol sa fair procurement.
may nakasulat sa malaking board. Walang maliit na trabaho. Walang taong dapat maliitin. Napahinto ako. Sinong naglagay niyan? Tanong ko. Warehouse team po. Sila mismo. Habang nakatingin ako sa board, lumapit si Nerissa. Naka-uniform na siya ng kumpanya, pantry assistant badge sa dibdib. Ma'am Avi? Bati niya, mahiyain pero mas maliwanag ang mukha. Nerissa, kumusta ang first week? Masaya po. Makapagod pero masaya. Sandali siyang nag-alangan. Ma'am Avi, salamat po sa pagtingin sa amin na parang tao. Hindi ko napigilan ng paglambot ng mukha ko. Nerissa, noon pa kayong tao. May mga tao lang talagang kailangang turuan kung paano tumingin. Ngumiti siya. Sa malayo, nakita ko si Roldan. Hindi siya nakasuit. Naka-company polo siya, tumutulong sa pag-ayos ng inventory labels kasama ang logistics team. Nakayuko siya, hindi nagyayabang, hindi nagbibigay ng utos. Nang magtagpo ang tingin amin, hindi siya lumapit. Tumango lang siya ng maliit. Hindi ko alam kung totoong pagbabago na yon, pero alam kong hindi ko kailamang bantayan ang bawat hakbang niya para lang matiyak na hindi niya ako sasaktan muli. Iyon ang unang hapon na naramdaman kong hindi ko hawak ang buong bigat ng kwento namin. At sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung ang wakas ng kasal ay pagkatalo. Minsan pala, ang paglayo ay hindi laging pagsusuko. Minsan, ito ang unang hakbang para hindi mo na ulit ipagpalit ang sarili mo sa pagmamahal na takot kang mawala. Isang taon ang lumipas bago muling nagkaroon ng malaking pagtitipon ang La Cuesta Meridian Group. Hindi iyon kasing ingay ng Villarreal reunion. Walang pamilyang nagpapataasan ng yaman, walang mga tarpaulin na puno ng apelidong ipinagmamalaki. Walang mga taong nakaupo sa harap dahil lang mas mataas ang tingin nila sa sarili. Ginanap iyon sa mismong company grounds, sa renovated warehouse courtyard. May simpleng stage, mga upuang pantay-pantay ang ayos, at mahabang mesa ng pagkain kung saan executives at rank-and-file workers ay parehong nakapila. Iyon ang una kong bilin, walang VIP table. Sigurado ka? Tanong ni Marcelo noon, baka may magreklamo. Kung may magrereklamo dahil kailangan niyang pumila katabi ng empleyado, sabi ko, mas lalo niyang kailangang pumila. Tumawa siya. Amando would be proud. Hindi ako sumagot, pero sa loob-loob ko, sana nga. Noong araw na yon, inilunsad namin ang Manansala Dignity Fund, isang education assistance program para sa mga anak ng empleyado, lalo na sa mga nasa mababang sahod, kontraktual noon, at mga matagal nang hindi nabibigyan ng pagkakataon. Hindi ito charity na ipinangalandakan, hindi ito paawang proyekto para bumango ang pangalan ng kumpanya. Bahagi ito ng bagong patakaran. Kung ang negosyo ay kumikita dahil sa pawis ng tao, dapat may bumabalik din sa buhay nila. Nasa likod ako ng stage, hawak ang kopya ng speech ko nang lumapit si Isabel. Anong pakiramdam? Tanong niya. Kinakabahan. After everything, kinakabahan ka pa rin? Mas kinakabahan ako ngayon. Noong reveal, kailangan ko lang maging matatag. Ngayon, kailangan kong maging totoo. Ngumiti siya. Mas mahirap nga iyon. Bago ako umakyat sa stage, nakita ko si Nerissa sa audience. Katabi niya ang anak niyang si Miko Pangan, 14 na taong gulang, payat, may salamin, at hawak ng mahigpit ang maliit na envelope. Siya ang isa sa unang batch ng scholars. Nung nalaman kong anak ni Nerissa ang isa sa pinakamataasang grade sa public school nila, pero muntik nang huminto dahil sa gastusin, hindi ko siya pinili dahil kilala ko ang nanay niya. Dumaan siya sa parehong evaluation gaya ng iba. Iyon ang mahalaga. Tulungan ang dapat tulungan, hindi dahil may koneksyon, kundi dahil may pangarap. Nagsimula ang programa. Nagsalita si Marcelo tungkol sa bagong direksyon ng kumpanya. Nagsalita si Renato tungkol sa procurement reforms. Nagsalita ang HR tungkol sa employee protection channels.
Pagkatapos, tinawag ako. Pumalakpak ang mga tao pero hindi ko iyon sinalubong bilang papuri. Tinanggap ko iyon bilang paalala na may responsibilidad akong hindi pwedeng gawing palabas. Tumayo ako sa podium. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ko. 1 taon na ang lumipas mula nang nagsimula tayong maglinis, hindi lang ng files, kontrata o proseso, kundi ng kulturang matagal nang kumakain sa kumpanyang ito. Tahimik ang audience. May mga taong umalis, may mga kontratang natapos, may mga posisyong nabago, may mga pagkakamaling hinarap. Hindi naging madali, at hindi rin ito perpekto. Pero ngayong araw, gusto kong mas maalala natin ang dahilan kung bakit natin ginawa iyon. Tumingin ako sa mga empleyado sa harap. Hindi para maghipiganti, hindi para magpalakpakan, kundi para tiyakin na ang susunod na taong tahimik lang nagtatrabaho ay hindi na kailangang magmakaawa para respetuhin. Naramdaman kong may kung anong kumirot sa lalamunan ko, pero ipinagpatuloy ko. Noong bata ako, tinuruan ako ng ama ko na ang negosyo ay hindi dapat maging trono. Hindi ito upuan kung saan titingin ka sa baba at hahanap ng taong pwedeng utusan. Ang negosyo ay puling. Kapag matibay, maraming makakatawid. Kapag bulok, ang unang nahuhulog ay ang mga taong walang kapit. Saglit akong huminto. Kaya ngayong araw, opisyal nating inilulunsad ang Manansala Dignity Fund. Hindi ito tulong na may kapalit na utang na loob. Hindi ito pabor. Ito ay pagkilala. Dahil ang anak ng pantry assistant, anak ng janitor, anak ng warehouse worker, anak ng driver, anak ng clerk, lahat sila ay may karapatang mangarap nang hindi pinaparamdam na mababa sila. May narinig akong mahinang iyak sa audience. Pagkatapos ng speech, tinawag ang unang batch ng scholars. Isa-isang umakyat ang mga bata. Nang tawagin si Miko Pangan, nanginginig siyang lumapit sa stage. Si Nerissa sa audience ay umiiyak habang pumapalakpak. Iniabot ko kay Miko ang certificate. "Congratulations," sabi ko. "Salamat po, Ma'am Avi," mahinang sagot niya. "Sabi po ni Mama, kayo raw po ang dahilan kaya hindi na ako titigil sa school." Umiling ako. "Hindi. Ikaw ang dahilan. Pinaghirapan mo yan. Tinulungan ka lang naming ituloy." Ngumiti siya, at sa simple ngiti niya yun, may parte sa puso kong gumaan. Pagkatapos ng programa, bumaba ako sa likod ng stage. Doon ko nakita si Roldan. Hindi na siya ang dating Roldan, puno ng porma at yabang. Nakasimpleng company polo, may ID at hawak ang checklist ng logistics team. Matapos ang audit, hindi siya tinanggal dahil lumabas na hindi siya direktang nagnakaw pero malinaw na nilabag niya ang conflict of interest policy. Natanggal siya sa managerial track, nawalan ng authority sa vendor approvals at piniling manatili sa kumpanya sa mas mababang posisyon habang dumadaan sa ethics rehabilitation program. Maraming nagsabing dapat ko siyang tanggalin. Marami ring nagsabing dapat ko siyang iligtas. Wala sa dalawa ang pinili ko. Pinili ko ang prosesong patas. "Avi!" Bahti niya. "Roldan!" Tahimik kaming sandali. Sa paligid namin, may mga empleyadong nag-aayos ng upuan, may batang tumatawa, may musikang mahina sa speaker. "Maganda yung programa," sabi niya. "Salamat." Si Miko, matalino yung bata. "Oo." Napatingin siya sa sahig. "Nakausap ko si Nerissa kanina. Nagsorry ako sa kanya." Napatingin ako sa kanya. "Hindi dahil inuutusan mo ako," dagdag niya. "Kundi dahil noon, kasama ako sa mga taong akala normal lang na may taong laging nasa gilid." Wala akong sinabi. "Hindi ko hinihintay na purihin ho ako," sabi niya. "Gusto ko lang malaman mo." Tumanggo ako. "Mabuti." Hinawakan niya ang checklist sa kamay niya. "Avi, may papers na ba?" Alam ko ang ibig niyang sabihin. Legal separation, annulment, mga dokumentong ilang buwan naming iniiwasang pag-usapan ng diretsyo. "May draft na si Isabel,"
Sagot ko. Napapikit siya. Ganun ba? Hindi ko pa pinipirmahan. Napatingin siya agad, pero itinaas ko ang kamay ko bago pa siya umasa ng sobra. Hindi ibig sabihin noon babalik na ako. Ibig sabihin, hindi na ako nagdidesisyon dahil sa galit. Tumanggo siya ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. Hindi ko alam kung kaya pa nating buuin ang kasal natin, sabi ko. Pero alam ko na kung sakaling may mabubuo pa, hindi iyon magsisimula sa paghingi mo ng pwesto sa tabi ko. Magsisimula iyon sa pagtayo mo bilang taong hindi na kailangang may apakan para maramdamang mahalaga siya. Naningilid ang luha niya, pero pinigil niya. Susubukan ko, sabi niya. Hindi para sa akin, sagot ko. Para sa sarili mo. Tumanggo siya. Bago siya umalis, may lumapit na matandang lalaki, si Delphine Villarreal. Matagal ko nang hindi nakikita mula nung reunion, pero nalaman kong siya pala ang unang nagsabi kay Ofelia na kung may natitirang hiya ang pamilya nila, dapat matuto silang manahimik at managot. Avelina, bati niya. Mr. Villarreal, Delphine na lang, sabi niya. May sasabihin lang ako. Nung nakita ko ang singsing mo sa reunion, nakilala ko na. Hindi lang ako nagsalita. Bakit? Tumingin siya sa malayo kung saan tumutulong si Roldan magbuhat ng mga kahon. Dahil gusto kong makita hanggang saan aabot ang kapal ng mukha ng pamilya ko kapag akala nilang walang kapangyarihan ang kaharap nila. Napangiti ako ng malungkot. At ano po ang nakita ninyo? Na matagal na kaming may sakit. Ikaw lang ang naging salamin. Pagkaalis niya, naiwan akong nakatayo sa gilid ng courtyard. Papalubog na ang araw, pero maliwanag pa rin ang paligid. May mga empleyadong kumakain, may mga batang tumatakbo, may mga magulang na hawak ang certificate ng anak nila na parang iyon ang pinakamahalagang papel sa buong mundo. Naalala ko ang reunion. Ako sa gilid, hawak ang tray, habang ang mga taong akala nilang mataas sila ay nakaupo sa harap. Ngayon, narito ako. Hindi sa gitna para sambahin, hindi sa taas para tingalain, kundi sa lugar kung saan kita ko ang lahat, ang dating sugat, ang bagong simula, at ang mga taong hindi na kailangang magmukhang mayaman para maging mahalaga. Hindi naging perpekto ang ending ko. Hindi ako biglang naging masaya dahil bumagsak ang yabang ng mga nakit sakin, hindi rin nabura ang sakit dahil lang nalaman nila na mali sila. Pero natutunan ko ito. May mga pagkakataon na ang pinakamatapang na paghihigante ay hindi maging katulad ng mga taong nakit sa'yo. Pinakilala akong kasambahay. Pero ang totoo, hindi iyon ang pinakamalaking insulto. Ang pinakamalaking insulto ay ang paniwala nilang ang kasambahay, empleyado, driver, pantry assistant o sino mang simpleng tao ay pwedeng maliitin. Kaya nung nagkaroon ako ng kapangyarihan, hindi ko iyon ginamit para durugin lang sila. Ginamit ko iyon para baguhin ang mesa na dati ay para lang sa iilan. At kung may aral man sa kwento ko, ito iyon. Huwag mong sukatin ng tao sa damit niya, trabaho niya, tahimik niyang kilos o sa lugar na ibinigay mo sa kanya sa isang pagtitipon. Dahil minsan, ang taong pinaupo mo sa gilid ang siyang may kakayahang itayo muli ang buong bahay na akala mo ay sayo lamang. At sa huli, hindi mahalaga kung sino ang pinakamataas sa silid. Ang mahalaga, kapag ikaw ang binigyan ng pagkakataon mamuno, may puso ka pa bang kayang yumuko para iangat ang iba? Kung nakaabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa pakikinig. Kung may aral kang nakuha, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng salitang respeto, at i-share ito sa taong kailangang maalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa estado sa buhay. Mag-subscribe na rin para sa susunod pang kwentong may kirot, katotohanan at aral na pwedeng dalhin sa totoong buhay.